Pasok mga suki. Oy, kumusta na Garski? Wang naman na tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po si Boss Dada. At tayo na naman po ay magkukwentuhan ngayong gabi. Magkukwentuhan kami ni Garski ngayong gabi. Tayo po ay live na mapapanood sa Remate ang dyaryo ng masa. At tayo rin po ay mapapanood sa ating YouTube channel. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na po. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating Remate ang shoutout ng bayan. Remate ang dyaryo ng masa, kayo po may follow. Magandang umaga USA, Canada at buong North America. Magandang gabi naman, hapon sa Europe at Middle East. At syempre, magandang gabi sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang hilong-hilong Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, di ba? Saya-saya. Kamusta naman po? Ang tagal nating hindi nagkita. Ngayon po ay February 27, Tuesday, 2024. Ayan. Bati-bati na tayo ulit. Hindi, alam nyo mga bossing, si Boss Dada, napakalawak ng pang-unawa niyan. Pero siyempre, nagugulat din tayo, di ba? Tao lang tayo. Pero, alam nyo, balibalik na rin yung manang kaluluwa ng mga banateros, ano tayo, siyempre, TDS tayo. Paninindigan na natin yan. Oo. Kasi alam naman natin na nandoon tayo sa tama. Wala naman tayo sa mali. Wala namang maling ginawa yung tao. Maaaring may mga hindi lang siya tamang mga nasasabi paminsan-minsan, pero lahat naman ng ginawa niyan tama. Kaya doon tayo. Yun ang pagbabasihan natin. Yun ang pag-uugutan natin. Doon tayo magsasama-sama. Hallelujah! Napanood nyo ba yung live interview ni PRD? Pasensya na, hindi ko po napanood. Di bale, bukas, nasa balita na yan, re-reactionan po natin yan. Pero sa ngayon, reactionan po natin muna yung mga balita kanina. Ay, napanood nyo? Pakikwento naman. Pero wag kayong spoiler, ha? O, bukas. Sigurado ko pag-uusapan natin yan dahil kung ano man ang sinabi ni PRD dyan sa interview niya na yan, sigurado pipick upin ng media yan. At kung ano yung ilabas ng media, yun yung ating pag-uusap-usapan. Tensya na, hindi ko napanood Kalahati lang napanood. Buti nga, nakapanood ka, Judy Danet. Buti nakapanood ka. Ako hindi ko napanood. Pero sigurado bukas pag-uusap-usapan natin yan. Yan. Magandang gabi. Hindi mo ma-view yung interview kanina, ay mamaya panonoorin ko siguro. Si Paing Castillo, buti nga may napanood ka. Ako wala talaga. Kaya kung tatanungin nyo ako, anong mga nangyari kanina, hindi ko alam. Kakauwi ko lang ng bahay, kaya ako medyo na late. Dapat alas 10, naka-live na tayo Nalate ako ng ilang minuto. 11:31 na mga boss. Pasensya na at ako'y medyo na late ngayong gabi. Medyo busy kasi tayo. Kaya, pasensyahan nyo na kung ngayon lang ako nakapag-live. Super late ako ngayon, Lorely, agree mo. Super late. Grabe. Ay, na-traffic ako. Tapos, may nagbanggaan pang e-bike at saka, scooter. Diyan, ang traffic.
Oh, sabi ni Roel C, kakadating mo lang, oo. As in, nakalimutan ko pa isara yung pinto. Oh, wait lang, sasara ko ah. Di ko rin napanood usong kalimot na, ano ba yung kasi, ano ba meron? Parang nagkakagulo. Nag-Iron Man, hindi. Hindi ako nag-Iron Man. Ayoko na yan. Oo, kaya di bali, huwag kayong mag-alala bukas, magre-react na tayo dyan. Sa ngayon, wala pa tayong reaksyon kasi hindi pa naman natin napapanood. O, antayin na lang muna natin yung reaction nila. Oo. Siguro, ang maganda, kapag ka may mga ganitong, mga ganyang mga interview, mga after 5 days bago natin pag-usapan. Sabi ni Bebs, DDS ka talaga. Oo naman, DDS talaga ako. Idol ko talaga si tatay. Ano ba meron ngayon? Kapanood eh. Sayang. Mag-ano kaya muna tayo? Mag-end muna kaya tayo? Para ano, para mapanood ko muna yun. Baka sakali may magandang sinabi. Bali, bukas na lang. Antayin na lang natin. Maging makalalim. Bakit? Ano ba nakalimutan nyo? Ano ba nangyari? Ah? Ano? Ito, parang na ano tuloy ako. Parang na tawag dyan? Na-curious tuloy ako sa mga sinasabi nyo. Baka si Banat ba yun? Ano ba? Ay, hindi ba sa nakita ko lang kanina na may interview? Live ba yun? Ah, hindi ba yun yung parang kagabi post-interview, ganyan? Hindi yun. Live yun as in. Ako, sayang. Oo, sayang. May thumbnail ka na kanina na... Wala! Wala akong sinabing ganun. Kakadating ko lang as in. Kakadating ko lang. Hindi pa nga kita mo. Kakabalat ko pa lang ng orange. So, ayan, oh, kakabalat ko pa lang ng orange. Kakarating ko lang eh. Oo, ito nga, nagbalat pala ko. Ito pa yung mga saging, kakaano ko lang ng saging. Ito yung saging, kakakain ko pa lang. Kay Coach Oli. Napanood niyo kay Coach Oli. Ako, wala, kakarating ko lang talaga. Hindi pa ako nakakapag-review. Ikwento nyo nga kung ano yung mga sige na, ikwento nyo na lang. Kung ano yung inyong mga napanood, gawa ng wala. Hindi ko kasi napanood talaga, pasensya na. Oy, Jim Lord. Yung unang ex ko, nung grade 2, kilala ko pa yung pangalan niya, wala akong kalimot. Sabi, ito. Ay, hindi, suot ko na kasi ito kanina. Sabi ni PRRD siya ang nagbibigay ng baril kay Pacquiao. Ayan, joke yan. Sure ako joke yan. Joke ni PRD yan, kayo naman. Paano naman kayo nagpapaniwala? Di nyo naman kilala yung tao. Tagal-tagal na yung tao. Alam nyo naman pala, biro yan. Ano sabi ni Banat Bay? Lumilipad yung motor ko? Wala namang pakpak yun eh. Magandang gabi sa lahat ng mga nandito, ha? Ayan na, sasabihin nila fentanyl is talking. Ako, hindi naman ako nagpe-fentanyl. Ano lang ako eh. May sakit pa ako pero hindi naman ako nag-fentanyl. Nagano lang ako, diatabs.
Kayo talaga, oh. Marami ang sumakit ang bangs? Bakit? Pakikwento nga. Oh. Tulog ako habang lumilipad yung motor ko. Ang dami mga nangyayari talaga ngayon na hindi mo nalalaman. Bakit po kayo di nag-boss Ironman? Wala lang. Di rin ako pwede dahil may sakit ako nung weekend. Buti na lang di ako nagsayang ng pera. Pero pag malay nyo naman, nakabili ako ng Multistrada version 4 Pikes Peak. Malay nyo, makasali ko dyan ulit. Tsaka ayaw na ni Banat Bayat tsaka ni Ma'am Mocha na supportan yung Boss Ironman kasi delikado yan. Di ko napanood yung buong press ko. Buti nga ikaw nakapanood. Ako wala talaga eh. Talaga, di ko napanood. Kaya nga nagtatanong ako sa inyo eh. May sinabi si Tatay Diggs na wala siyang sinabing adik, pero bangag meron. Okay. Ay, talaga ba? Sinabi niya na wala siyang sinabing adik? Oo nga naman. Kung nasa Davao kami, narinig ko rin bangag eh. Bangag noon, bangag ngayon, yun nasabi niya eh. Ano ba ang tawag sa bayag? Bangag sa, sa Tagalog sa ibang salita ay sa English pala ng bangag is high. Malay mo naman, high ka lang sa pag-ibig, ganyan. Oo. Ganun yan, kayo talaga, Sabog, marami naman ding ibig sabihin yan. Halimbawa, yung granada, sumasabog yan. Yung paputok, sumasabog yan. Ang dami mga sabog. Kayo talaga, Maraming ibig sabihin yan, kayo Siyempre, alam nyo naman, si PRD, hindi naman yan masyadong magaling mag-Tagalog. Pero pagka Bisaya, maintindihan nyo yung mga sinasabi niya. Sa channel mo, pinanood ko yung interview ni Tatay Diggs sa Davao. Kailan? Meron ako in-upload yung speech niya sa Cebu. Yung speech, yun? Interview sa Davao? Meron ba? Hindi. Kakarating ko nga lang Kakauwi ko pa lang Sabi nyo, paano naman kamukha ko lang yun? May mga saan kayo nanonood? Hindi pa ba enough yung ginagawa ko para mapasaya kayo? Nanonood pa kayo sa iba? Anong klase kayo? Tama! Bangag means high. High means mataas. Mataas means posisyon. Presidente. Diba? Tama. It's a code. Tayo na lang ang umintindi sa mga codes na binibitawan ni PRD. Ano pa? Tama naman, nasa impluensya. Talaga namang ma-impluensya sila Siyempre, pangalan pa lang nila, influential na tayo nga, influencer. Di naman tayo nakaka-impluensya. Sila pa kaya na nasa posisyon na ang dami-daming pera. Kaya talagang nasa impluensya sila. Sige. Ano pa? Tama, bangag sa pagmamahal. Bangag sa tsokolate. Marami yan. Malayo pa, Boss Dada, ang 2028 elections. Sa huli pa ilalabas ang huling baraha. Syempre, huli nga dito nga. Sige, magsimula na tayo. Magsimula na tayong
mag-komentaryo at napakarami po nating nakalat na balita ngayong araw na ito. Kaya lang, pasensya na kayo at hindi natin mapapag-usapan ngayon yung interview niya. Kasi hindi ko napanood eh. Ang hirap naman magkomento kung hindi mo napanood. Antayin na lang natin yung mga balitang ibabalita bukas. Tapos pag-uusapan natin yan. For now mga boss, pag-usapan muna natin yung nangyari sa Cebu. Kasi yun yung yun yung napanood natin yung nangyari sa Cebu. Hello Kate in Tokyo, how is you? Ayan, so ito, papanoorin muna natin mga bossing itong panoorin muna natin itong statement ni Madam Malutikia na diyan daw sa Cebu ay kasi marami nagsasabi na yung nangyari daw diyan sa Cebu ay walang tao, nilangaw daw. Oo. So ngayon, sabi nila Malutikia, kanilang ikinumpara yung event nila doon sa Luneta nung nakaraan na may ayuda versus dito sa Cebu na walang ayuda, talagang organiko. Ayan, panoorin nyo mga bossing itong sasabihin ni Malutikia at atin pong pagkomentuhan. Presidente Duterte, tagapagsalita lamang. Pero ang mas nakakataas balahibo ay pag dumadami ang tao. Dapat yan bantayan nila, no? Dahil hindi yan walang bigas na dinistribute, walang ayuda na dinistribute, organic. Sa akin, pag nag-snowball, dumami ang sumasama, medyo nakakatakot yan. Nung hindi pa presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang kaso. Biglang nagkakaso ng after na. At ngayon, sa recent na pagdinig sa Senado, nadadrag ang pangalan ng mag-amang Duterte na kesyo. May gun store daw doon sa Glory Mountain na sinasabi. So, nakita po ba ninyo na itong lahat ay may kaugnayan? Oo naman, Admar Clarado. Alam mo sa FBI sa US, kung nasa wanted list ka, napakadaling i-extradite 11 years? Seriously, 11 years na pala si Pastor Kibuloy may ganon mga issues? Ba hindi nyo dinakip? Ba't hindi nyo in-extradite? Napakatama nitong sinabi ni Malutikia. At ito din yung sinasabi nga din ni Mike Abe na isa ring nakinabang sa mga Duterte na bumaliktad na ngayon ay nasa kabilang kampo na at tagadila na ng sugat doon mga bossing. Sinasabi niya na yung sabik na sabik siya na di umano ang US ay nagpadala na ng extradition request sa Pilipinas pero hindi pa daw ito natatanggap ng DOJ. Now mga bossing, nakakapagtaka lang na ako bilang DOJ, I would still question the US why 11 years na yung kaso niya sa Amerika pero bakit ngayon nyo lang naisip na i-extradite siya? Meron tayong extradition treaty. Hindi kaya dahil mahina talaga yung kaso nyo dyan kaya hindi nila kumbaga tinutuloy. Ngayon lang nagkaroon ng traction yung kaso dahil meron na ring hearing dito sa Senado tungkol doon. Kaya yan ang ating yun yung ating tanong sa kanila na hindi ba kayo nagtataka? Kayo bang mga naniniwala dito sa mga kalokohan na nagaganap dyan sa hearing na yan sa Senado? Hindi pa kayo nagtataka na after 11 years, Amerika to, sobrang advanced ng technology nila. Sobrang bilis ng mga kaso dyan matapos. Yung kay Charlie Sheen nga, hinihiring na ngayon eh. Ganon sila kabilis mag-act upon sa kaso, lalo na kung heinous crime. Heinous crime ito dahil meron pangmumolestya, merong smuggling ng pera at kung ano-ano pang mga ibinibintang kay Pastor Kibuloy. So,
dapat ganitong kalaking issue, matagal na nila naasikaso. Takin mo 11 years. Panahon pa ni Pinoy, ibig sabihin, di naman kakampi ni Pinoy yan, si Kibuloy, panahon pa ni Pinoy, ano na to? Na may kaso na to sa Amerika, panahon pa ni Gloria, may kaso na to sa Amerika? Di naman. Panahon ni Pinoy, let's say. So, imposible na bakit ngayon lang yan lalabas kung kailan may Senate inquiry. Minsan tuloy, hindi tayo makaiwas na mag-isip talaga na merong connivance between yung US at ang Pilipinas pagdating dito sa kaso na to. At pagdating sa mga pagpapabagsak sa Duterte family. Diba? So yun yung lagi nating sinasabi. Hindi din nila ine-expose na yung kaso niyan sa Amerika ganun na katagal. Oo, dito sa Pilipinas, even in the Senate, hindi nila sinasabi yun na meron na siyang ganung katagal na kaso sa Amerika as in 11 years. Kung talagang nasa FBI most wanted si Pastor Kibuloy, sana matagal na siyang naaresto. Napakadali namang arestuhin yan. Pupuntahan nyo lang sa basketballan yan. Maa-aresto nyo na yan kung talagang gusto nyo. Puro appeal. Puro appeal na nga lang daw yung kaso ni Kibuloy. Pero bakit ngayon lang humingi ng extradition kung sakali? So tama, di ba? Bakit hindi urgent? So ito rin ang kagandahan sa mga organiko na mga walang bias na nagkokomentaryo. Dahil lang mahirap sa media, sasabihin lang nila yung mga bagay na gustong marinig ng mga galit sa gobyerno, sa pamumuno ni Duterte dati o sa pamilyang Duterte para alam mo yun mag-snowball at pick upin yung yung issue. So alam natin na kung sa tagal-tagal na nung kaso sa US, ngayon lang, baka politically motivated na talaga ito. Hindi na talaga ito seeking for justice. So that's according to Malutikia. It was an 11-year-old case in the US. Diba? So talagang itong operasyon na ito, let's call it as such. It's an operation of those powers that do not like a Duterte come 2028. And they have learned a lot from what they did to then Vice President Jojo Binay. They used the Senate. Why? Again, the Senate is national in scope. So, kung mayroon ka diyang hearing at lahat ng, all the senators are small republics. So, pag ginawa mo yung hearing na yan, you get the whole nation up and listening. And the more gory the details are, the better for the optics in terms of putting somebody down. Ang problema sa simpleng sagot, parang simpleng sagot na tambalos-los na natutumba yung kalaban. Ano yung simpleng sagot ni Vice President? Bakit? Ano ba yan dyan sa mountain? Tindahan ba ng mga baril yan? Diba? Very basic. So, yung Duterte brand, napaka-basic sumagot sa isang tapon sa kanila na politikal. Ako nga, ang sinasabi ko, para silang Teflon batuhin mo ng batuhin, lumalakas. Batuhin mo ng banuhin, lumalaki yung base. Again, bakit? Kailangang intindihin ng mga... And Filipinos have to understand, na nung panahon ni PRD, nakaupo pa siya sa posisyon, 6 years siyang relentlessly binabanatan ng mga yan. Ngayon pa kaya nawala sila sa posisyon. So mas matindi ang pagbanat ng mga yan, lalong-lalo na sila yung nasa posisyon ngayon. Pangalawa, wala nang immunity si PRD. Oo, yun. And siguro we have to understand, mga bossing, we have to understand na si PRD ay hindi na immune. Siguro dahil nga doon sa nasanay siya sa 6 na taon na
siya ay merong immunity from whatever it is that he's gonna say that may implicate something or na makakapagpaano sa kanya, na makakapag implicate sa kanya sa pagsasampaghabla sa kanya or makasira yung kanyang sasabihin. Dati wala siyang immunity. Siguro dahil nga 6 years niyang ginagawa yun at ngayon na siya ay pribadong tao na, siguro nadala niya pa rin yun. Kaya minsan yung kanyang bugso ng damdamin, nakakalimutan niya na teka, hindi na pala ako presidente. Teka, wala na nga pala akong immunity. Kasi si PRD naman ever since, kahit nung siya ay nanalong presidente, hindi naman niya talaga tinatanggap or hindi naman niya talaga sinasapuso yung pagiging presidente, in a sense na yung sobrang taas mo, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo dahil presidente ka. Si PRD hindi naman siya ganun eh. Siya yung tipo ng leader, di ba? Ang tawag pa rin nga sa kanya is mayor. Mayor pa rin ang tawag sa kanya eh. So, hindi talaga pumasok sa isip or sa ulo niya yung hindi siya naging hambog na naging siyang presidente. Kumbaga, yung mga pinagsasabi, tabas ng dila ni PRD nung mayor siya, dinala niya yun sa Malacanang. At pagkatapos niya ng Malacanang, dala-dala niya pa rin yun pag uwi niya ng Davao. Ang problema, yun nga, wala na siyang immunity sa ngayon. Kaya we have to understand na if PRD sometimes is, parang medyo bigla siyang kumakambyo, kailangan natin maintindihan na kailangan natin si PRRD na walang kaso, na maayos yung kanyang isip, ay diretsong nakakabanat sa mga issue ng bayan natin ng, alam mo na, katulad nitong nangyayari kay Kibuloy. Hindi ngayon makakilos si Kibuloy dahil tad-tad siya ng kaso or tad-tad ng pwedeng ikaso sa kanya. So ayaw natin mangyari kay PRRD kasi lalong hindi natin siya mapapakinabangan. Tao sa politika, they represent Juan de la Cruz, yung DE. Yun ang storya ng Rodrigo Duterte nung eleksyon. Out of nowhere, everyone was saying no, he cannot pull it. But he was able to. Bakit? Authentic, organic, yung mga tao na nandyan sa... By the way mga boss madami pong nagre-reklamo na walang notification. Baka naman po pwede dun sa mga nanonood ngayon, baka naman pwede lambing lang. Mag-like naman po kayo at saka i-share nyo naman po yung ating live. Sa both in YouTube at saka sa Facebook, para naman ma-reach yung iba kasi yung ibang mga gustong manood hindi daw nakakapanood dahil wala silang notification. Ngayon daw, ayan, nagme-message kahit si Nanay Morning Joe walang notification. So please naman, baka lang pwede Kung if it's not too much to ask, can you like and then share this stream? Para at least kahit papaano alam mo yun, marami tayong makapanood, nabigyan ng opportunity para marinig din yung kanilang boses. Gilid-gilid na hindi naman importante sa mga politikong tradisyonal, sila yung nagdala. So, may pagtatampo ba? Hindi. Kasi yung first 100 days niya, except yung pagpunta at pagtirik ng flag sa kung saan man yung island dyan sa West Philippine Sea, ay natupad niya. Frontline, improve. Diba? May malasakit sa taong bayan. May kalinga. Yun lang naman napakadaling i-please ang botanteng Pilipino kasi personal Ngayon, kung ikaw katulad nung iba na alam mo, pera ng bayan, akala mo kung gumastos siya, di ba? Ang behavior niya, amo-amo, padre de pamilya, kailangan protektahan ng mga miyembro sa House of Representatives. Kitang-kita ng taong bayan, pag ganun dalawa, sinong pipiliin mo? So sa akin, gusto nyo maging Pangulo? Meron ng proof of concept. Kaya ng isang Rodrigo Duterte coming from nowhere to win versus those who have... Maraming salamat dun sa mga nagche-check sa ating channel para lang malaman kung naka-live tayo At try nyo rin din uncheck and check ulit yung notification bell, baka makatulong.
Hindi ko alam eh. Kasi yung Facebook natin demonetized. Naka-shadow ban yun. So hindi ko alam kung itong YouTube natin naka-shadow ban din. Been planning for it. Ina-shadow ban nyo pa to. Pag meron namang maganda kami nakikita sa gobyerno nyo eh. Inasaad naman namin dito. For several years. At pagpasok nitong isang hindi mo alam kung sino, ay nagkatumbahan. So, if you're looking for a playbook, parating sabi ni Presidente Duterte, wala yung playbook, wala akong playbook. I threw it out. There is no playbook. If the playbooks are defined by foreign consultants, this is what's happening. Sasabihin lang ng foreign consultant, o sige, gawin mo yan, bakbakan mo. O sino nag-erode ng trust? Tingnan natin sa numero. Kasi yung numero ng mga survey firms, hindi pareho ang numero, pero pareho ang trajectory. Anong ibig sabihin noon? Sino nawawalaan ng, ang tawag doon trust deficit? Sino? Ay, maraming salamat sir ha sa iyong paboy naman nung mula sa puso. Maraming salamat. At alam natin, lalo na dun sa mga taong nasa kampanya, ang tiwala ay mahalaga. Ang tiwala, hindi mo kayang gawin overnight. Okay? Ang awareness, kaya mo yan. 90-day campaign period, maglagay ka. Administrasyong Marcos. At kung ikukumpara mo yan, doon naman sa nagdaang administrasyon, meron ho ba yan? May kinulungan ng mga sa Ika at Xavier. Anong kinuha? Mga laptops at computers ng mga bata. May pinasok na isang alhasan sa Cotabato City. Anong ginawa? Wala. Para lang, walang takot eh. So kung wala kang takot, ibig sabihin, palakasan tayo. Security, saan ka naman nakakita na nawala na ang base militar? Meron tayong ilang EDCA sites. At hindi para to draw the guns and fight each other. Tinanong mo, at sa 2 taon nitong administration na Ano pang lalakas? Ano bang nakikita po ninyo? well, alam mo, wala ako kasing crystal ball na katulad na kay Harry, no? Ako lamang ang tinitingnan ko yung mga certain signs, no? Hihina ba ang administrasyon? Nasa sa kanila kung paano sila lalakas at hihina. Nasa sa kanila kung paano sila sasagot. Alam mo, yung itong si dating Presidente Duterte, tagapagsalita lamang. Pero ang mas nakakataas balahibo ay pag dumadami ang tao. Dapat yan, bantayan nila, no? Dahil hindi yan, walang bigas na dinistribute, walang ayuda na dinistribute, organic, katulad ng sabi nyo. Nasa sa kanila yan. Kasi kung hindi nila papansinin yan, lalaki at lalaki yan. Ngayon, kung aayos ng serbisyo, mas magiging mapagkumbaba kisa sa elitist behavior ng leadership natin. Sa tingin ko, medyo yung mga tao magsasabi, bigyan pa natin ng pagkakataon si Pangulong Marcos, no? Wala namang Pilipino ang gusto ay gulo. Tayo nga umabot ng ilang dekada under yan, ang Pilipino matiisin naman talaga yan. And yan naman yung bukang bibig nila ever since. Nung nanalo, bigyan ng 1 taon. Nung 1 taon, wala nangyari, bigyan ulit ng 1 taon. So ngayon, magsosona na naman, pangalawang sona na, bigyan ulit ng 1 taon. Hanggang sa matapos na yan, okay lang. Basta buhay pa tayo lahat. Pag natapos yan, siguro matututo na tayo. Ay, maraming salamat sa iyo, ha, sir. Mabuhay ka at salamat sa iyong appreciation dito sa ating channel. Siyempre, di naman papauli yung pinakamaganda, pinakamabait at pinakamalupit na kapatid natin dyan sa Paris, France. Maraming salamat, Ma'am Fanny Putnam. Mabuhay ka. Bakit laging nawawala ang subscription ko? Hindi ko nga rin alam.
Di ko na maintindihan tong YouTube tsaka Facebook. Pinag-iinitan talaga tayo mga boss. Pero ganun talaga, laban lang. Wala naman tayong no choice, di ba? Okay, ano pa ba yung mga balita natin ngayong araw na ito? O, tingnan pa natin yung iba ha. Nagkalabo-labo na kasi yung ating topic dahil sa ano? Wait, ito. Speaking of ayuda, mga bossing. Speaking of ayuda, according to SAS Rogando Sasot, wala pa naman daw bansa na umunlad sa ayuda. At wala pa naman daw pamilya na umunlad dahil sa ayuda. Pakinggan natin itong komentaryo ni SAS Rogando Sasot sa SMNI. Oo, ayun nga, no? Lalo na itong ayuda. Wala nang humpay ang ayuda natin Admar sa Pilipinas. No, na parang kawawa dito ang middle class. You know, kasi ang middle class kasi wala naman kasi itong opportunity in order for them not to pay taxes, no? Lalo na yung mga working class, automatic binabawas sa sweldo nila yung tax. Yung mga nasa upper class saka yung mga nasa lower income bracket na exempted sa taxes, hindi sila masyado naapektuhan nito. Although lahat naman ng tao nagbabayad ng tax, but we're talking here about income tax, no? Tax that is deducted from you. Ito na yung magaling ito na yung magaling magbuena mano. Si Maribel Del Mundo. Ay nako. Pag yan, mga ganyan ng mga buena mano talagang ano niyan. Thank you very much Ma'am Maribel Del Mundo ha. God bless. Hindi ko pa rin talaga mahanap si Alice 97. Hindi ko talaga alam kung bakit. Siguro i-uninstall niya na yung YouTube tapos i-install niya ulit. Mag-unsubscribe siya, mag-subscribe na lang ulit. Kaya gawa na lang siya ng bagong YouTube. Wala. Hindi ko rin maintindihan. Wala talaga siya dun sa mga pinagbabablock ng mga moderator natin dito eh. Sige, diretso. Your labor and not from your consumption. So itong walang humpay na ayuda, hindi natin alam kung saan ito patutunguhan, no? Which is lagi nating sinasabi na tayong mga middle income wage earner, middle income earners na mga workers katulad ni Boss Dada, tayo yung bayad ng buwis. Tayo yung di pa natin nakukuha yung pera natin from yung ATM natin, nabawas na nila yung buwis. Tapos wala sila talagang programa para sa atin. Tayo yung araw-araw na hirap na nagko-commute papunta ng opisina. Tayo yung araw-araw, 8 oras, 9 na oras yung trabaho natin kasama lunch break. Pero 6 na oras tayong magtatagal sa kalsada makapunta lang sa trabaho at makauwi. Tayo po yun mga bossing, yung araw-araw nag-iisip kung anong babaunin ko ngayon. 2 pirasong hotdog na lang tsaka 1 kanin. Wala nang merienda, almusal natin, kape na lang. Kami sa opisina, libre kape, buti na lang. Sa dami ng kaltas sa atin. PhilHealth, SSS. Yung SSS 2 beses pang kaltas, yung PhilHealth tumaas pa, yung Pag-ibig tumaas pa yung kaltas, taas ng bilihin, yung sweldo hindi naman tumataas kasi ang tumataas lang ang sweldo yung mga yung mga minimum wage. Halimbawa, ikaw ay construction worker, ang sweldo mo tataas. Ang plano nga nila hanggang 300 taas ngayon, pero ang pinapanukala ay 100. Buti pa sila tumataas yung sweldo. Tayong mga dekontrata, kung ano yung ating kontrata na pinirmahan noon, kung 12 years na tayo, 15 years na tayo sa kumpanya, yun pa rin yung kontrata natin. It's just that meron ka lang may mga merit increase na pabarya-barya lang din taon-taon. Though, hangat ka pa rin sa mga minimum wage earners, pero every time na may mga ganitong ano yung tawag dito, yung adjustment sa sweldo, sila lang din yung nakikinabang. Tapos pag may ayuda, sila lang din yung nakikinabang. Hindi naman tayo nakikinabang. So kawawa tayo. And aside from the fact, Marie Sandoval, na totoo yan, na ang tao ay sobrang dependent na sa ayuda para yung tao hanggang doon na lang yung abutin sa buhay. Kaya nilang bilhin pagdating ng panahon. Pag ginutom mo Pilipino, binigyan mo ng laman ng sikmura, tapos pinagtrabaho mo, magtatrabaho na yan. So ganun din yan. Kapag ang Pilipino ay gutom, bayaran mo 500 para iboto mo yung isang buong ticket
gagawin yan. Sa ngalan ng isang araw na kaginhawaan, ganun kahirap ang Pilipinas. Kaya nga instead, bigyan nila mga Pilipino ng trabaho, binibigay nila ayuda. Kasi yung ayuda, mga bossing, yun yung pinaka-easiest way para pipila ka lang eh. Para magiging tamad ka lang eh, magkakaroon ka ng ayuda eh. So yun yung pinakamadaling paraan para malamanan yung sikmura mo at yun yung hindi nakakalimutan. Kaya kung makikita nyo, si Tambaloslos, yung kanilang party list at yung kanyang opisina ay talaga naman nakatatak kahit sa tubig na lang, nakaliit-liit. Yun ang pinakamasaklap na katotohanan. Ito ay politikang nakalipas na. Walang bansa na umunlad dahil sa pagbibigay ng ayuda. Napakalaki ng ayudang ibinibigay, Admar at Jade. And if this money has just been used in order to support the industrialization of the Philippines and modernization, we could have been much better. Pero ang ginagawa na lang nila, ipinamimigay na lang nila yung pera. So what they're doing is they are trying to resolve poverty by entertaining the poor with those people in poverty by giving them money and kaya marami nagtataka bakit nyo ito ginagawa, 'di ba? This doesn't make any policy sense. And ayan, sabi nga ni Nanay Morning Dew, kahit yung mga senior citizen, kung may pension, walang ayuda. Tama. O kawawa rin eh, mantakin mo, tatanda na yan. Dahil kahit may pension na yan, sana kalaki-laki ng pension yan. Ilan lang naman na matatanda sa Pilipinas, yung katulad ni Nanay Morning Dew na 500,000 yung pension sa isang buwan. Ilan lang naman yun, siguro baka wala sila 100 sa buong Pilipinas. Eh hindi naman lahat kasi yaman nila. Patay, magagalit na naman sa akin Nanay Morning Dew ko nito. yun na nga, kawawa ang middle class Pilipinas sa ginagawa nilang ito. Kasi una-una, hindi naman silang tumatanggap ng ayuda. Yung pera nila ang ginagastos para sa pang-ayuda. And as you've said, hindi pa ito pinagdepandihan sa Kongreso. Hindi ba? And this now redounds or reflects of what we are as a nation. What are we promoting to our fellow Filipinos and to the next generation of Filipinos with this constant ayuda? That you need the, di ba? We are promoting a culture of mendicancy. Is coming up. O hindi, ano to? Nagpe-play na ng bigla-bigla yan ah. Naka-private daw tong ano natin. Totoo ba? Hindi, naka-public ko. Tingnan ko nga, naka ano ba? Customization. Details. Naka-public, unharap. Naka-public naman eh. Ayan, no, privacy, public. Sabi ni Anharot, naka-private daw. Ewan natin kung bakit. O, tingin pa tayo ng ibang mga balita. O, teka ha. O, yun daw mga pinilayan ni PRRD noon ay nagsibangon daw ngayong panahon ng hapon. Hindi. Panahon ng bagong administrasyon. Pakinggan naman natin tong kanyang isang panayam. Sa ngayon ba, Sas, nakikita mo sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na-redeem na ba yung pangalan Marcos at hindi na ba forever na makakonderm ang kanilang pangalan? I think internationally, no, they're doing a good thing in redeeming their name, no, because they are now aligning with the anti-China sentiments of a lot of Western countries, especially the United States. So now, maybe he would be remembered internationally as the president who took on China. He will no longer, di ba, he will no longer be remembered as the son of the dictator. I think he successfully redeemed himself in that way. But locally speaking, of course, the people have a different view of him. Hindi ba? At nakikita naman natin no? Kung ano ang nangyayari sa ating bansa.
And sadly, no, the redemption arc is the redemption arc is not really going towards redemption. Kasi naalala ko nung 2022, no, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang isa sa malaking ibinabato ng mga supporters ni Bongbong Marcos, and unfortunately I was one of them, ay wag iboto si Leni dahil kung si Leni ang manalo, babalik ang mga oligarko. And now they are all over the place. And nobody and what we feared that Leni would do is actually being done by this administration. Di ba? Ang nagbago lang is yung gender nung tumatakbo. Gender nung tumatakbo. But it is practically what we fear, a lot of people fear that Leni would do. This administration is doing. And ayun na nga, what is actually happening in our country right now is the return of the comeback, no? Everyone na pinilayan ni Duterte nung panahon niya ay bumangon muli with a vengeance. Hindi ba? Ayun. Si Pastor. Naniniwala ba kayo doon? Kayo ba ay naniniwala, mga bossing, doon sa sinabi na yon ni Sastro Gando Sasot na nabuhay daw muli yung mga dating nabuhay daw muli yung mga dating patay na. Hindi ba? Naku po. Sige, dito naman tayo kay Digamo. Pasensya na, sabog-sabog yung natin ngayon kasi late na ako dumating eh. Hindi ako actually prepared ngayong araw na to. Ayan, so ito, sabi ni Janice Digamo sa kaso ng pagpatay kay Governor Roel Digamo, we will be fighting this battle. Alangan naman hindi. Ang dami nyo nang pinuntahan. Do you think the Filipinos are dumb thinking na pababayaan nyo na lang ito? Ito yung naglagay sa inyo sa kasikatan. Hindi kayo kilala. Kahit maglakad kayo dyan sa BGC, walang papansin sa inyo. Dahil wala kayong hindi kayo kilala ng tao, nalagay kayo sa mapa ng politika sa Pilipinas nung nangyari to sa asawa mo. So we are sure you're gonna fight for this, and as much as possible, you're gonna prolong this. Siyempre, di ba? Dahil the longer it takes, the longer for the people na maaalala kayo. Because again, if this will end, kaya nga sabi ko, di ko nga maintindihan kung gusto nyo ba talagang pauwiin si Tevez Kasi lahat ng means ni Tevez para umuwi siya, tinanggal nyo Tinanggal nyo yung pera niya, ginawa nyo siyang terorista. Ano, pauwi yung tao, ginawa nyo yung terorista. Pangalawa, yung kanyang right to travel, tinanggal nyo. Paano siya maka-travel? Yung pera niya, sinakal nyo nung naging terorista siya. So, ipapamasahin niya. So, I'm pretty sure, sa akin mukhang ayaw nyo talagang umuwi si Tevez para mas lalo nyong magatasan itong kaso na ito into, syempre malapit na yung eleksyon. Kung mariresolve itong kaso na to ngayon, by 2025, by 2025, pag nangampanya kayo at sa mga meeting di abanse nyo, wala na kayong paawa. Wala na kayong paawa kasi hindi nyo pa pag nakamit nyo na yung hustisyang sinasabi nyo, o napatunayan na walang kasalanan talaga yung isa, wala na kayong may i-speech doon sa inyong mga meeting di abanse pagdating ng 2025. Paano pa kayo mananalo? Pero kung hindi uuwi si Tevez at mananatiling unsolved yung kaso ng iyong mister, magagamit nyo yan para, alam nyo yun, magpa-victim sa mga tao. Dahil alam nyo naman sa Pilipinas, katulad si Noynoy nga, namatay lang yung nanay naging presidente pa. Hindi ba?
So, pakinggan natin itong sasabihin ni Mayor Janice Digamo ng Pamplona. Na sinasabi niya na ipaglalaban daw nila ito. Natural, alam nga naman, hindi. Sinimulan nyo na yan. Kinausap ni Prosec how we are faring, nasaan na tayo sa kaso. And it is good that it comes from the horse's mouth na talagang galing sa kanila kung ano na. Kasi meron ding mga disinformation sa amin na nakakarating din sa kanila. And of course, yung iba pag legal mind ang nag-explain kung ano na yung status ng ating kaso. Ano na nga? Ano na yung status ng kaso? Ay, nako, maraming salamat. Kay pasaway ako, nako, happy Tuesday sa lahat. Sana pati Wednesday, Thursday at Friday, happy si pasaway ako. Play. Thank you very much, Ma'am Pasaway ako ha. You're amazing. Merong ibang nag-ano rin na wala na yun, nakalimutan na yun, hindi na. And I keep on explaining to them na due process naman kasi talaga. Pag due process, lahat ng gustong mag-avail ng legal remedy, ginagawa rin nila na mag-avail talaga. So, minsan hindi yan naiintindihan pag hindi yung legal person ang nagsasabi. Pero dati galit na galit ka kasi tagal-tagal wala nangyayari. Galit ka rin sa Senado, sabi mo, bakit yung mga parang kayo yung nagsimula ng kaso tapos pinakikinggan yung kabila. Marunong ka palang umintindi ng due process. Pero bakit nung hearing sa Senado parang ayaw mo nung due process? Ayaw mo nung pakikinggan yung kabilang side, gusto nyo sa inyo lang. Tapos ngayon you're talking about due process. Sabi ko nga sa inyo, ine-explain niya ngayon na matagal itong proseso na ito kasi nga yung kampo nila marami ding mga legal remedies or legal steps na ibinabangga doon sa mga kaso natin. Doon sa mga decisions, marami din silang mga kontrademanda. Kaya tumatagal. So ngayon, ini-explain niya sa tao na talagang matagal ito because this is due process. So ibig sabihin, si Mayor Janice Digamo sa ngayon, ang gusto niya ay talagang patagalin at ipaintindi sa tao na talagang matagal ito at i-expect na talagang matagal ito kasi nga matagal pa yung 2025 elections. Kapag itong kaso na ito ay biglang na-resolba ngayong taon, yari ang kanilang pangarap sa 2025. Kasi balita ko. Tingnan mo naman, nung nakaraan, magkakaroon ng congressional election dyan sa distrito ni Arnie Tevez. Nung nakita nila na si Pride Tevez nag-file ng Certificate of Candidacy, kinaumagahan, binawi nila kagad yun. Ibig sabihin, alam ng tao na talagang ang mga Tevez sa kanilang probinsya ay hindi katulad nung mga ichinichismis netong mga kalaban nila sa politika na ngayon di umano ay sila na ang kubrador. Di umano sila na daw ang kubrador ng STL sa kanilang mga nasasakupan. Marami nagsasabi dito si Madam parang medyo kumapal yung muka. Hindi, baka ano lang yan, puyat lang, syempre. Syempre, tawag dito medyo, alam mo na. Syempre si Mayor Janice baka lagi pang umiiyak kaya namamaga pa yung mata, kayo naman. Pati naman yung pagtaba ng mukha ni Madam, napansin nyo naman ako, ay grabe naman. Thank you very much kay Ma'am Kish, Ma'am Sheila Q, ako, grabe naman, pulang-pula naman yan, parang iyong puso naman yan. Thank you Ma'am Kisha, you're amazing. God bless you ha. Maraming salamat sa imong mapulang puso. Diba? Ibang klase talaga yung mga nagmamahal kay Boss Daddy. Sige, diretso natin si Madam Janice. Kaya we were happy when Prosec Dong told us na i-meet kami so that ma-update sila kung ano na at kung may mga questions sila, masasagot din niya.
Yes po, tama po. The pre-trial is the beginning of the real battle na talaga, no? Kumbaga kung sa round 12, tapos na tayo sa round 1, we are about to go to round 2. Naman yan. Ibig sabihin, isang taon, round 1 lang. So round 2, so another 1 year. Round 3, another 1 year. Pucha. Patay tayo pag ganyan, ma'am. O hanggang 2028 tong projection natin dito, Ayos, And tinanong kami ni Prosec kung gaano kami ka-prepared, ka-ready na ipagpatuloy. Talagang we give our commitment na laban namin ito. They're just there to assist us kasi sila it's their duty to assist us. Pero laban namin ito. And we assured him na talagang all the way, we will be fighting this battle. How is the situation? Kayo po nag-request or you were apprised of the Meron kaming mga clarification na ni-raise sa kanya and gusto namin na ma-answer din na yung kasi hindi lang ako, marami ang may mga tanong din. So, it's better na makausap namin siya. Ngayon mag-1 year na yung since that the Supreme Court decision and the politics sa governorship, tapos mag-1 year na rin yung anniversary ng attack. How is the situation with that? Kaya kailangan bantayan pa rin. Naniniwala kami na Arnie is still out. No? He has not returned yet and nandun pa rin yung mga tao nila na nananakot. Pero hindi rin sila makagalaw ng insakto ngayon because they know that the eyes of the government is on them. So if it will be that way, then siguro talaga there will be peace will really be truly experienced by the people. Lalo na kung talagang nakauwi na si Congressman Teves, mapapanagot na siya and magkakaresulta yung pinaglalaban namin. Ang comment dun sa cancellation ng passport? Yeah, that's very good news to us, no? In fact, talagang napaiyak kami doon na minsan iniisip rin namin na the cancellation of the passport goes to show na talagang his world has really become smaller. And with that, we are very hopeful na talagang maihatid siya, makauwi siya, at mapapanagot siya. Yang. So ano masasabi niyo doon sa tinuran na yan ni Mayora? Para sa akin, pagka yan, napauwi nyo, yari kayo dyan. Yari kayo dyan. Siguro, no bail yan, mapapanatili nyo yan sa kulungan ng maikling panahon, pero sigurado tayo mapapawalang sala yan. Bakit? Mapapawalang sala yan, unang-una sa lahat, wala namang ebidensya talaga sa kanya. Para sa akin, walang physical evidence, walang fingerprint niya doon, walang basyo doon na may fingerprint niya, wala siyang baril na pag-aari na ginamit doon, yung sinasabing helicopter niya na ginamit para pangtakas, wala pa rin namang mga resulta yun, tsaka pinabulaanan naman nung kanilang abogado yung istoryahe tungkol doon. Pero napakalaki nung pagbabago ng tono ni Janice dito, na parang hindi na siya masyadong, alam mo yun, parang bumabanat ng gusto sa mga Teves. Hindi kaya dahil nawawala na din or nabibwisit na rin yung mga tao sa probinsya nila, kakabanat niya sa mga Teves na hindi naman siya binabanatan ng mga Teves kahit na sa mga interviews nitong magkakapatid na Teves na ito, hindi naman siya talaga binabanatan. Actually, ang mga bumanat nga dito kay Mayor Janice at saka doon kay Mayor Fritz ng Siaton, yung mismo pang mga tao na kilala nila mismo, as in mga dati nilang mga kasamahan, dating nasa grupo nila na talagang alam yung mga galaw-galawan nila at mga kilos nila. Yung mga nagsalita against them. Pero itong mga magkapatid na Teves, even the Pride Henry Teves nung nandiyan dyan sa Senate, sinasagot naman niya lahat. Yung mga tanong sa kanya na hindi ko alam. Wala akong alam, hindi ko siya kilala, hindi ngayon ko lang siya nakita. Diba? At saka si Arnie noon, matapang naman siya na gustong umattend ng Zoom meeting.
Sabi ng Senate, hindi daw pwede. Pero makikita mo yung mga Zoom meetings, yung mga ano nila ngayon, yung kanilang mga hearings ngayon. Meron namang umaattend ng mga resource person via Zoom. Natatandaan nyo sa PI nila o via Zoom naman yung iba. So pwede naman pala. So yun mga bossing, ang ating nakikita dito medyo tumamlay na ng bahagya itong si Madam Janice Digamo sa kanyang pagbanat sa mga Teves at mukhang tinanggap niya na this is gonna be a long battle at nako, ubusan po talaga ito ng pasensya at ng resources. Parehas pa naman silang mga mayayaman. O labanan na lang ito ng sino yung pinakamahaba ang pasensya, sino yung pinakamahaba ang PC, sino yung pinakamalalim ang bukal ng pera. O dahil syempre I'm sure yung kampo ni Teves ay gagawin nila lahat ng kanilang makakaya para hindi makulong yung kliyente nila. At ito namang kabilang kampo ay gagawin nila rin lahat ng kanilang makakaya para may mapanagot na iba at mawala sa kanila yung sisi. Ayan ha. So abangan natin na mangyayari sa kaso na yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo si Madam, kung makikita nyo si Madam Janisa, parang natutulog na siya Parang ginising na siya, punta ka sa Maynila. Bilis, tapos mag-statement ka dun. Para may update kasi wala tayong update talaga. Mantakin mo yung update inutusan yung immigration na kapag umuwi si Teves ipagbigay alam sa kinaukulan, natural terorista na nga Tapos kapag daw nakuha nila ay diretso i-turn over daw agad-agad. Natural, alam nga naman pagbakasyonin pa nila yan bago i-turn over. So ibig sabihin, wala pong bagong balita, update, wala pong bagong development dito sa kaso na ito. Aside from yung ng kanyang passport, ang tawag dyan, yung cancel. Aside from that, wala na. At unti-unti na ngang namamatay itong kaso na ito kasi nga natatabunan ng mas malalakas na mga issues sa bayan natin. Baka mamaya, pag ito masyadong tumamla, hindi na nila ito mahuhugot para pagtakpan yung mga kabulastugan nila dyan sa totoong nangyayari sa bayan natin. Kaya siguro si Madam, punta ka ng Maynila, bilis. Antok na antok pa. Tapos pagdating doon, interview, dibuhay na naman yung kaso ni Teves. Ganun lang naman yun Susunod na bubuhayin nila dyan yung kay Bantag. Susunod na bubuhayin nila yung kay Bantag. Meron na naman sila siguradong hahalughugin na isang lugar. Para lang masabi na talagang inaasikaso nila. Pero yung mga sabungero hanggang ngayon wala pa Ang hihina ng mga kaso yung kay Jemboy. Yung kaso ni Jemboy, yun, di ba? Yung tumalon na bata sa tubig, pinagbabaril ng pulis. Grabe yung yung sakdal dun sa mga bumaril na pulis. Parang hanggang 6 na taon na pagkakulong lang. Samantalang yung bata, walang kinalaman, walang kamalay-malay, pinaulanan ng bala ng mga yan. So doon mo makikita na talagang binubuhay lang nila to para sa akin sa akin, sa isip ko lang, hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero sa nakikita ko, pinaiingay nila ulit ng pinaiingay itong kaso ni Teves. Kasi tingnan nyo, pakinggan nyo si Pamplona Mayor, yung sinabi naman niya diyan, pwede naman niyang sabihin doon sa kanyang probinsya di ba? Kaya lang wala naman nagpupuntang media doon. Kaya pupunta siya diyan para kasi nandiyan diyan sa DOJ yung yung media So pupunta siya diyan para ma-interview siya ulit at mabuhay ulit yung kaso. Pero sa totoo lang, wala na ring interest dito yung mga media. Kung meron silang gustong itanong doon sa kung sino man pinuntahan nila dyan sa DOJ, pwede naman yung mga abogado niya di ba? Mas maliit pa yung gastos. Kesa yung nagpunta siya dyan kasama ng mga entourage niya, mas malaking gastos yun, di ba? Ayan yan.
Oy, punta naman tayo mga bossing sa isang good news. So, good news naman tayo ha. Ito. Ipakita lang natin mga bossing itong matagal na nating pangarap na Metro Manila Subway na sinimulan ni PRRD pero pinasinayaan ito ni BBM. Nung nakaraan, ipinakita ko sa inyo yung itinutuloy ni BBM ng mga projects ni PRRD, yung John sa Clark na nagmula pa rin naman yun doon sa administrasyon ni Pinoy. Pero nakikita mo na yung mga projects na pinrioritize ng gobyerno ni PRRD is somewhat tinutuloy pa rin ng administrasyon ni Marcos. Actually, pwedeng ihinto yung mga build project na yan ni PRRD. Pwedeng ihinto yan pansamantala at ilagay yung budget sa ibang proyekto. Pero tinutuloy-tuloy, kaya nagpapasalamat tayo dyan. Kaya eto mga bossing itong subway pangarap natin yan. Kasi syempre, paborito ko pag pupunta ako ng Hong Kong, ng Singapore, ng Japan kasi sobrang reliable ng kanilang subway system. At ako'y hindi humihintong mangarap na bago ako mamatay dito sa Pilipinas, magkaroon naman tayo ng subway system na kasing reliable ng at least man lang kahit hindi Japan, kahit Taiwan na lang. Kasi dito sa Asia, nauna tayong nagkaroon ng MRT. Kita nyo naman yung MRT natin for the longest time. Diretso lang yan yung EDSA. Ang tagal niyan bago nasundan. So nung nagkaroon tayo ng PRD na presidente, pinropose yung subway. Sabi nga ni ni Pinoy magsasubway ka, paano pag bumaha? Magwi-windmill ka, paano kung walang hangin? Magso-solar ka, paano kung makulimlim? Ganun ang isip ng nakarang administrasyon. Pero itong administrasyon ni PRD, lahat ng imposible ginawa niya. And mayroon ilang mga importanteng proyekto, flagship projects niya na kung tutuusin, maraming mga presidente yung pinapatay lahat ng flagship project ng mga sinundan nilang presidente. Kasi nga yung credit hindi sa kanila 100%. Pero itong subway project talagang malaki ang maitutulong nito sa atin at itunuloy ito ni BBM. Kaya magpasalamat pa rin tayo kay BBM. Sige, pakinggan natin itong subway project na ito na 40% na daw yung natatapos. Imaginein mo kahit ilang lines lang yung magawa natin. For now, talagang malaking ginhawa yan. Malaki ang iluluwag ng EDSA na yan. Sige, tingnan natin to. Ang Department of Transportation na maagang buksan ang unang bahagi ng Metro Manila Subway sa 2028. Pero may kailangan pang pag-aralan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sementado at formado na ang tunnel na ito ng ginagawang Metro Manila Subway Project. Ito ang aming nakita nang ipasilip ng Department of Transportation ang tinaguriang Project of the Century ng Pilipinas. Kumpara noong una niyang ipinakita, 7 buwan na ang nakalipas, mas mahaba na ngayon ang mga tunnel. Paano nga ba natin masusukat kung gaano nakalayong itinakbo ng pagpapagawa nitong Metro Manila Subway Project? Kinailangan lang naman namin maglakad ng higit sa kalahating kilometro para maabot ang kalahating dulo. Sabi ni Tamira, sabi niya, sana masolve muna nila ang baha sa NCR bago matapos ang subway, magiging aquarium yan. Tamira, paano mo nasabi? Kasi alam mo ba na ang subway train sa New York ay binabaha din? Na sa pagkaminsan, extraordinary ang lakas ng ulan, yung mga subway trains or mga subway sa Japan, binabaha din. Walang perfectong subway. But I am sure Tamira, na matatalino yung mga engineers niyan at alam ko na pinag-aralan nila, alam naman nila na binabaha yung Metro Manila. At sigurado ako na idadaan nila yan doon sa mga lugar na hindi naman masyado o hindi binabaha. So sigurado ako nagplano sila, Tamir. Hindi naman yan parang tara, gawa tayong butas. Ay umulan, ay binaha. Bayaan mo na. Hindi naman yan ganun. Marami naman planning siguro yan. Tsaka mga Hapon ang gumawa niyan. Bakit? Meron bang lugar sa buong mundo na may tren na hindi binabaha? Kayo talaga. Hindi naman siguro tanga yung mga yan, di ba? Yan, sabi ni Tamira, binabaha ang subway lalo na sa Rome. Ayun naman pala eh. So it's always a possibility pero tiwala lang. Kasi baka memia masyado tayong
apprehensive, masyado tayong nega. O wala, kaya wala tayong unlad eh. Kasi ginagawa na ng paraan eh, negative pa rin ang dating sa atin. Dapat medyo medyo maging positive tayo para sa mga kababayan nyo rito sa Pilipinas, lalo na sa abroad pala kayo. Ang ganda ng transportation system dyan. Nakikita nyo dito na may ginagawa na. Sana maging masaya kayo sa mga kamag-anak nyong natitira dito. Itong tunnel boring machine. At para makita namin yung tinatawag na cutter head na siya nagbabakbak ng lupa at nagsesemento nitong mga pader na ito, kailangan pa namin ulit maglakad ng 10 metro. Ayon sa DOTR, mula sa Valenzuela Depot na dulo ng subway, higit 670 meters na ang nahukay para sa southbound tunnel, habang 570 meters para sa northbound tunnel. Kumpiyansa ang ahensya na matatapos ang proyekto at magagamit na ito ng publiko sa 2029. Pero titingnan daw kung pwedeng maipagamit ito ng mas maaga, partikular na ang unang bahagi nito mula Valenzuela hanggang Ortigas sa 2028. First, we need to look at the ridership. Sabi naman nito, bakit sabi uutang sa Japan dahil lubos na daw ang pondo sa ginagawang subway? Malaking posibilidad naman yun. Malaking possibility naman na talagang inuutang lang natin yung pinangpapagawa natin dyan. Pero may kontrata kasi yan. Hindi naman yan parang yung construction ng bahay na nanganganak yung bayarin eh. Hindi yan ganun. Pag sinabi yung kontrata niyan, 100 billion, halimbawa, 100 billion, yun. Pero syempre, inuutang lang din natin yung kinokolekta sa atin nung gumagawa niyan. 56 billion daw ang uutangin. Ganun talaga buhay. Wala nang din naman tayo mayaman eh. Yung mga pera naman natin, ninanakaw ng mga nasa gobyerno eh. So, malaki yung possibility na talagang inuutang yan. Subway dito sa Korea, nagdadaan sa ilalim ng ilog. May ganyan. Meron nga sa ilalim ng dagat eh. Pero ganito yan mga bossing ha. You have to understand, di ba subway yan, subway. Ang lakas ng ulan. Baha na itong halimbawa, yung subway papunta ng Bikutan, baha na. Alam ka naman, itutuloy pa rin ng tren yun. Siyempre hindi na, magkakansela na yung tren ng biyahe. Yung mga tren, hindi yan yung parang jeep na, tapos na yung biyahe ko, iparada ko na sa gilid, tas uwi ako ng bahay, balikan ko na lang bukas yan. Hindi yung ganun. Meron pong, paradahan ng mga tren na hindi binabaha. Diyan nga sa Valenzuela, yung paradahan niyan ng mga tren na dumadaan diyan na hindi binabaha. Hindi yan yung parang tara biyahe tayo. Tapos biglang ay baha, shit. Sulong panad natin. Hindi yung ganun. May mga may mga tawag dito, technology yan na nagsasabi na lubog na tong segment na to. Itigil nyo na muna yung operation. May mga ganun yan. Ayo talaga. May nakita ba kayong may nabalitaan na ba kayo sa buong mundo na yung tren nalubog sa nalunod yung mga tao dahil nagbaha yung subway? Wala yun. Di totoo yan. Yung sa pelikula lang yan. Garsky, pinapayungan yung tren. Meron namang mga technology kayo talaga. Buster TV. Abay, gusto. Well, galauna na, Buster. Gising ka pa. Nanchi-chicks ka na naman, no? Siguro may kachat ka na namang chicks. Kaya gising ka na naman. Buster, ganitong oras, uwian na ng mga ng videokehan dyan sa inyo, Baka kaya gising ka na, hinahatid-hatid mo yung mga yan, Buster, mabuhay ka, idol na idol ko yan. Sige, tuloy. Because it might not be sustainable if we will operate only a very short leg, no? So we will make a decision when we get there. Mismong si Transportation Secretary Jaime Bautista at Finance Secretary Ralph Recto ang sumilip sa pagpapagawa ng kauna-unahang subway sa bansa. Ang Department of Finance ang siyang nakikipagnegosasyon sa pamahalaan ng Japan sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA para sa pag-utang ng pondo para sa proyekto. Mahigit 300 bilyong piso ang budget nito. I'm confident that there are resources available to finance the right-of-way for this project.
O kasi maraming nagsasabi, mga bossing na, mga yan, project pa ni ganito yan, project pa ni ganito yan. O yung mga right of way kasi, totoo naman yan na yung mga projects ay yung mga ideas, nagsisimula yan sa mga dati pang mga presidente. Pero nandoon sa political will kasi yan ng presidente na current pagdating doon sa mga right of way issues kung paano mariresolba. For example, ang Skyway Stage 3 na yan, ang tagal na yan, hindi natutuloy-tuloy yan. Bakit? Pinlano nga ni Pinoy yan, pero 13% lang yung natapos nila. Bakit? Dahil nga sa right of way issue. Pag may nasagasaan kang poste ng Meralco na kailangang ilipat, magkano binabayaran ng gobyerno ron? Hindi lang yung poste ng Meralco, hindi lang yung mga linya ng kuryente. Andyan na yung mga may-ari ng lupa, mga private lands. Oo, ganyan yan. So, kumbaga, kung hindi rin mahusay ang presidente at talagang ipupush yung project at babrasuhin yung mga tatamaan nung dapat tamaan, walang mangyayari sa proyekto. Kasi tingnan mo naman, sa 3 years na sinimulan ni Pinoy yung Skyway Stage 3 na yan, 13% lang yung natapos nila. Nung panahon ni PRD, natapos nila ng buo yan. Napapakinabangan na ngayon yan. Kaya ako, pagka nagra-ride ako mula sa aming bayan sa Bulacan, papunta ng Tagaytay, saglit lang, di na ako nag-i-edsa dahil sa Skyway na yan. Every time na dumadaan ako dyan, kahit napakamahal, tuwan-tuwa ako dahil ang laki ng natitipid ko. Kahit medyo mahal, kaya lang, syempre, sabi ko nga, time is gold. So kahit gaano kamahal yan, basta nakatipid ka ng oras, hindi mo na maibabalik yung oras so okay na rin yan. So ganun din dito. Syempre we have to invest. Wala tayong magagawa kundi mangutang talaga. Hindi naman tayo kasing yaman ng mga bansang kalapit natin. Therefore, wala naman tayong mabubunot para dyan. Talagang iuutang natin yan. Mairaos lang natin yan. Samantala, wala pa naman daw pag-uusap ang DOTR at JICA para sa pagpopondo ng Mindanao Railway Project matapos itong bitawan ng Chinese government. We inherited this project from the previous management, and they have started working with some landowners. There are landowners that were already paid actually. But since... Ayan, katulad nitong kay Buster, sinasabi niya, yung Skyway, hindi naging presidente si Duterte, hindi maayos ang problema sa right of way. Pantakin mo, 13% lang yung natapos nila. So imagine 87% yung accomplishment ni PRRD doon. So lahat ng right of way issues doon na-solve ng administrasyon niya. Ganon din dito, mga bossing, sa administrasyon ni Bongbong. Huwag natin i-discount yung mga na-resolve nilang right of way issues. Isa pang problema natin dyan, yung actually muntik matigil to dahil dyan sa Makati at saka Taguig issue. Tandaan nyo, kasi ang kausap ng contractor, yung Makati, biglang nagkaroon ng transfer from Makati to Taguig. So ngayon, natigil yung kontrata dahil they have to talk to Taguig again tungkol dyan sa masasagasaan dyan sa Taguig na part nitong subway na to. So hindi yan magtutuloy-tuloy at hindi yan mariresolba kung walang kumbaga influence yung administration. Ayan. We will update the feasibility study. We will have to again look at the numbers. Nilinaw naman ng DOTR na tuloy-tuloy pa rin ang negosasyon nila ng China Export-Import Bank para sa PNR South Long Haul Project o ang dating tinaguriang Bicol Express. The negotiations with China are still ongoing. In fact, the China Export-Exim Bank. Ito lang ang hindi ko nagugustuhan dito, yung masyado nating pinopoliticize porket yung China medyo hindi tayo goods pagdating dyan sa South China Sea. Yung mga projects na involve yung China parang medyo pinopolitika natin. Sana isang tabinan muna natin yung mga ganitong alam mo yung issue na hindi naman konektado dito sa pag-unlad ng bayan natin. Sabi nga ni Buster, kung walang political will, patigasan yan sa mga landowner. Napakahirap talaga ng may mga kaibigan ako na dyan sa Kogyo Widening, tinamaan.
wala silang nagawa nung talagang tinapyas yung mga bahay nila. Wala silang nagawa, nag-relocate sila. Pero yun nga, yung katulad din ng sinasabi natin, sana kung China yung gustong mag-invest, wag na natin politikahin kung sila yung may pera at gusto mag-invest sa Pilipinas eh. Baka mamaya ang kakaiwas natin sa China, makuha pa nating investor magpapautang sa atin ang laki-laki pa ng tutubuin lugi na naman ng Pilipinas. Technical team was here last December and looking into the progress of our right-of-way acquisition and other studies being conducted by the Chinese consultants. Sa ngayon, ang sigurado raw, mukhang magkakaroon pa ng ibang subway project na kasama sa pinag-aaralang 30-year master plan project ng JICA para sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez, maging Napakaganda nitong nitong project na to pag natapos nako kasi sabi ko nga sa inyo, one of the reason why kami ni Banat Bay loves Japan, it's because of their transportation system. Sobrang mahal actually ng transportation sa Japan. Ang taxi namin nung papunta ako sa kanya sa Kawasaki, galing ako ng Tokyo, ang Uber ko naglalaro ng 18,000 yen. So balikan yun. So that's 36,000 yen. Imagine mga boss balikan 30-minute ride lang yun 30-minute ride. Lumalabas na 36,000. Tatlong lapad mga boss. Yung binabayaran ni Banat Bay para lang magkita kami. Ganon ka layo mga boss at ganon ka mahal. Magkano yung 30,000 yen? Ang 1,000 yen is ang 10,000 yen is 4,000 sabihin na natin. 12,000 imagine. Minsan pumapatak pa ng 15,000 in pesos na. Yung papunta at pabalik, Diyos ko po, pamasahe na sa eroplano, di ba? Kaya kung hindi mo aaralin kasi pag nakita mo talaga yung trend ng Japan, nakita mo yung mapa, mauulol ka. Ang daming kulay, ang daming stasyon, ang daming stops, ang daming line. Mababaliw ka kung pupunta ka doon for the first time tas hindi mo aaralin yung train system nila. Maghanda ka ng mga kalahating milyon. Yan ang uubusin mo kung mga 3 weeks ka. Yan ang uubusin mo sa pamasahe pa lang. Pero sa totoo lang mga bossing, kung natutunan mo naman yung kanilang train system, antakin mo, isang card lang, pasok na sa lahat ng linya nila. Makasakay ka na, makakapunta, may ikot mo na yung buong Tokyo hanggang Kawasaki, hanggang Yokohama, may ikot mo na. Dahil lang dyan sa kanilang train, minsan hindi ka palalabas ng istasyon kung talagang aaralin mo yung nila, yung mapa ng train nila. Ang sarap din naman na alam mo yung pupunta ako ng Divisoria, uupo ako sa train na malamig, tapos mga ilang minuto lang, mga 3 minutes nandun na ako, di ba? Sabi ni Nanay Morning Dew, boss, Dada, isa yan sa work ko, yung pag-determine na just compensations, fair market values of real properties affected by the... Okay, tamo. Sabi ko sa inyo, yan ang trabaho ng Nanay Morning Dew ko. Kaya nga ang pension nito, isang buwan sa pagkakaalam ko, 480,000 Kanyang katindi ang Nanay Morning Dew natin. Ibang klase yan, hindi ba? Pero sa totoo lang, napakaganda nung proyekto yung proyekto na yan ng subway system at manganganak yan. Katulad din ng MRT na dating isang linya lang nagkaroon ng LRT2, LRT3, tapos yung MRT mapupunta na sa mapupunta na sa Bulacan. By 2029 daw magagamit na to So sino na kaya presidente noon? So ipagpalagay na natin 2035 mga bossing. Ilang taon na ako noon? That's how many years from now? That's 10 years from now. 11 years pucha. I'm 27 now, so I'm gonna be 38. So 38. Ay, bata pa ako noon, 38. Hindi ba?
Oh, so kapag may mga ganitong proyekto talaga, excited tayo. Hindi na para sa sarili natin, para na lang sa mga future generations ng Pilipinas. First time namin sa Japan, we went from Tokyo to Osaka to Kyoto via subway. Ang bilis, walang traffic, linis ng mga public bathroom. Oy, Imelda Zaragoza, Tokyo to Osaka, nag-ano kayo nun? Nag-Shinkansen kayo nun, mayaman ka. Totoo yung Shinkansen, 15,000 yan one way, 30,000 balikan yan mula Tokyo to Osaka eh. Oh, grabe ka ha. Dahil mo pira. Anyways, ano pa ba mga balita? Live na ba si Banat Bay? Ba live? Ay nako, ano pa mga balita natin? Nako, wala na tayong balita. Madaling araw na rin. Putulin na natin ang ating live stream at pagod na tayo dahil syempre alam niyo naman galing pa ako sa labas kanina. O kaya nga hindi ko inabutan yung Kaya nga hindi ko inabutan mga bossing yung live ni PRRD. Napanood mo ba, Buster? Buster TV. Napanood mo ba yung live ni PRRD? Oo, kasi kung napanood mo yung live ni PRRD, may mga sinabi daw siya doon na malulupit. Hindi ko napanood eh. Hindi ko napanood kaya hindi ko ma-reactionan. Pasensya na kayo ha. Gusto niyo pa ba? O sige, dito naman tayo sa mga abusadong pulis. O para lahat maano natin. Wala na si Buster. Buster, lakas-lakas mo pa kanina. Saan ka na nagpunta? Pag tinatanong ka tungkol dun sa pinabas kanina kay Tatay Digong, ayaw mo mag-comment ah. Buster, pagalawin mo nga tong mic kung nandiyan ka pa. Boss Dada, comment na sa live ni Tatay Digong. Hindi po pa napapanood. Di ba paano naman ako magko-comment kung hindi ko pa napapanood. Oy, Safety and Security Vlog, padala mo na sa akin yung LTAP mo para mapasubukan na natin kung mailalabas na natin yung Glock 48 natin. Ikaw talaga. Meron ka naman ID nung LTAP, di ba? I-send mo lang sa akin para i-send ko kay Trust Trade. Pero kung wala, okay lang, bayan mo na. Ito, sige, i-play natin itong abusadong pulis. Ay, grabe talaga tong mga pulis na to. Hindi na naubos itong mga abusadong pulis sa Pilipinas. Sabi nila, hindi lang mga congressman, senador at mga nasa sekretary ng gobyerno ang abusado. Kailangan tayo rin. Sila lang ba yung mayaman? Ito matindi. Mantakin mo, umakyat sila sa bahay ng kanilang binaybas operation. Binaybas ba to? Hindi, ng kanilang ni-raid na wala naman silang warrant. Sige, panoorin natin to at nang makita nyo, sayang nandito sana si Buster. Kasi si Buster dating pulis yun eh. Malupit daw yun eh, si Buster na pulis eh. Pakita natin to. Pandibulacan na nang-aresto ng di naka-uniforme at walang search warrant. Nag-init din ang ulo ng ilang senador sa pagtangging sumagot ng ilan sa mga dawit na pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa CCTV footage na ito nakuha noong August 12, 2023, kita ang sunod-sunod na pagdating ng mga lalaking yan na nakabonet sa bahay ni Rodelio Vicente sa Pandibulacan. Sa sunod na kuha ng CCTV, nagkaroon ng komosyon ng isa sa mga lalaki at si Rodelio na nakahubad. Nahagip din sa CCTV ang isang nakabonet na galing sa bubong ng bahay. Ilang saglit lang, muling nagkagulo. Isang nakapulang t-shirt naman ang sinapak ng nakabonet. Ang mga sumugod at nanapak na lalaki sa video, pulis pala. Tarantado, no? Ibang klase. Asan yung mga pulis na yan? Walang hiya. Pakinggan natin itong sasabihin ng mga animal. Dinig sa Senado, isinumbong ni Rodelio ang iligal na pag-aresto sa kanya at sa kanyang mga anak ng mga pulis sa video. Ang tanda na niyan? Ang lalaki niyong mga tao kayo?
Napakatanda na nito, gaganyanin nyo pa. Sige nga, ano bang ginawa mo kasi? Nag-isa ang mga opisyal ng Bulacan Provincial Police Office matapos masita na hindi naka-uniforme at nakabonet ang mga pulis. Wala rin silang hawak na search warrant. Sagot ng Bulacan PPO, mga assets sila na maghahain ng search warrant laban sa isang Elmar Conque. Nagtatago raw ang suspect sa bahay ni Rodelio. Si Rodelio, nanlaban daw ng makaharap ang mga pulis. Hindi man lalaban. Na nakapambahay kayo tas nakabonet. Ano kayo, superhero? Pucha, miski ako eh. Subukan yung gawin yan sa San Miguel, Bulacan. Doon sa may, kung tawagin nila Duplas, yung sa may Kamyas kung tawagin nila, puro NPA doon. Subukan yung umakyat doon ng mga nakabonet kayo. Tapos gawin nyo yan, pucha, mabubutas ang mga bumbunan ninyong mga hayop kayo. Diba, mukha ka naman tanga niyan. Sino ba naman hindi magugulat, pipiglas? Bigla na lang may naka-short pants, naka-sando, naka-bonnet. Tapos bigla kang hinahablot-hablot. Talagang papalag ka. Pasalamat nga kayo, walang baril yan si tatay. Baka nabaril kayo niyan eh. Pero malamang kung may baril si tatay, malamang siya nabaril nitong mga punyeta na ito. Palagay ko, Bal, totoo yan. Palagay ko nakapanood ito ng Ninja Family. Walang hiya naman itong mga ito. Yung mga ninja, sa gabi yan umaano. Sa gabi yan kumakaluskus. Oh, so, nanlaban daw si tatay. Sino ba naman hindi man lalaban po siya? May umaakyat sa bubong. Merong sumusuot sa, may tumatakbo sa gilid. Nakabonet. Ano ba yan? Pero kwento naman niya sa pagdinig. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibig lang sila, no? Ayan, no? Ina niyan. Paano mo hindi pagkakamalan ng mga ulul yan? Ng mga hold-upper? Pagkakamalan mo ba pulis yung mga yan? Pagkakamalan mo hold-upper yan, papalag ka talaga. Meron pa nasa may bubong, saan ka naman? Opo. At nakabonet. Opo. Pero yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh. Tumanggi namang magsalita sa pagdinig si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo, Chief of Intelligence ng PANDI-PNP na nanguna sa operasyon. Bagay na ikinaini si Senator Raffy Tulfo. Sir, I hope to invoke my right against self-incrimination. Yung biktima, ayop ka? Kalbo ka pa naman? Para kang si Senator Bato, kalbo pa naman si Senator Bato. Tapos, tsakay talaga. I invoke my right to self-incrimination. Dapat, pwede na isilya elektrika to. Walang buhok eh. Di ba kinakalbo pag sinisilya elektrika? Direction nyo na yan. Ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga. Bibiktima nyo pa sa pamagitan. Ipakukulong nyo. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kwento ka na, nakabonet mga hinayupak na to. Bukod kay Rodelio, inaresto rin ang isa pa niyang anak na si Julius na pumunta sa presinto para hanapin ang ama. Umabot pa raw ng 1 linggo bago nakalabas si Julius matapos makapagpiyansa. Tinanong ko po kung nandun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitik po nila ako. Karantado, no? Ang takay mo, ako, tatay ko, dinala nila. Siyempre, pupunta ako nan, saan po yung tatay ko? Pucha, pati siya dinamay na. Ang inang mga pulis na ito. Utang ina nyo talaga. Wala na kayong pagbabagong mga hayop kayo. Dapat talaga sa inyo, ewan, dapat masilya elektrika kayo eh. Tapos ang gagawin ng PNP na naman dito, i-dismiss i-dismiss sa serbisyo. Tatanggalin sa serbisyo. Itong mga ulupong na to, pupunta to sa mga gun for hire. Ayun, pucha, siguro mga halangang sikmura ng mga yan eh. Talagang maiinis ka. Sa totoo lang, alam mo, tinaas na ni Duterte yung sahod ninyo, hindi pa kayo nakontento. Ang inaasawa kasi kayo ng asawa ng madami, kaya hindi nyo alam kung saan nyo kukuhanin yung pera nyong mga hinayupa kayo eh. Inantong mga to, wala nang pagbabagong mga hayop. Mantakin mo, sa pulis ka dapat tatakbo, tapos yung panahon ni PRD, yung mga pulis ang sarap lapitan. Kaya nga yung mga pulis naging vlogger nung panahon ni PRD.
Kasi pwede mo na silang lapitan. Ngayon, putya, nakakatakot na naman lumapit sa pulis. Pagka naka-uniform na pulis ka, umiiwas na naman yung tao. Anong rason? Bakit daw ka? Kaya mo alam kung bakit, ha? Nag-bill ka. Puro ano kaso? Direct assault po. Itong payat na ito, pupunta siya sa presinto para suntokin yung pulis. Tangina, ano to, si Ninyo, baliw? Kung baliw to para si Ninyo, gagawin niyo yun, baka mangagat pa yun. O, tingnan mo, si Ninyo na baliw. O, tingnan mo, nasa NCRPO ngayon. Ito, vlogger ng NCRPO, patay tayo dyan. Kaina niya. Ewan ko ba sa mga pulis natin? O anong nangyayari sa inyo? Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon. Magagawa ko ba yan? Ang lalaki ng mga katawan po niya. Pero nanindigan. Magagawa mo ba may pagsuntukan sa pulis mag-isa ka? Ano yun? Si Rambo ka? Pupunta ka sa istasyon ng pulis tapos mananapa ka ng pulis? Tarantado ka pag ganun. Tangina, itong mga pulis na ito, bobo talaga eh. Bakit mo sinong tanga maniniwala sa? Halimbawa ako, ang laki kong tao na to. Ang laki kong tao na to ha. Tapos sabihin ko na sinabunutan ako ni Ninyo, magdidimanda ako. Tangina, sinong maniniwala sa akin? Ang laki-laki kong tao. Eh di binasag ko mukha nun kung totoo sa totoong nangyari. Ewan ko ba? Pucha yan, dinala nyo pa sa Senado yung katangahan nyo. Eh kahit grade 5, hindi maniniwala sa sinasabi nyo. Yung payat na yun, pupunta doon, direct assault, makikipagsuntukan sa pulis. Bakit buhay pa? Di sana binaril nyo na. Sabi ni Garski, kahit sa GTA, hindi ko alam nyo ba yung GTA? Grand Theft Auto, ayan yung ano eh, yung laro sa computer na putya na nangaagaw ng sasakyan ng pulis, nangaagaw ng sasakyan ng kusino, nananagasa, loko-loko yung laro na yan eh. O sige, diretso. Ang mga pulis sa crime scene nila inaresto si Julius. Nandiyan pa po kami sir, malapit lang po din sir. Isang block lang po yan sir eh. Tapos, Sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin sir eh. Ina-assault pa po, lumalaban pa po yan doon nung nandun po kami sir. Tangina, paano hindi lalaban? Sinusuntok nyo. Anak na tinapay. Ano totoo? Diyan kayo hinuli sa unahan o sa istasyon? Sa istasyon po. Pumayag na sumailalim sa polygraph test ang mag-amang Vicente at ang mga pulis na sangkot. Kung ang National Police Commission naman ang tatanungin, mali ang proseso ng paghain ng search warrant ng Bulacan Police sa kasong ito. Dapat dala-dala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pagsaserve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños. Sumumpa na yung mga sinungaling. Alam mo, hindi naman sa mahal natin yung mga pulis. Sobrang mahal. Ang dami kong kaibigan na pulis. Buntik pa nga akong magpulis eh. Kung nagpulis ako, baka nandyan din ako ngayon, gumaganon din ako. Kaya lang sabi ko, hindi ako pwede magpulis kasi loko-loko ako nung kabataan. Sabi ko, wag. Kasi pag nagpulis ako, putya, baka hindi pa umaangat yung ranko ko, baka yung bahay ko 5 palapag na. Sabi ko, wag na, hindi ko talaga pinilit. Marami akong kamag-anak na pulis, mga sundalo, pamilya kami ng pulis at sundalo. At marami akong mga kaibigan ng mga pulis at sundalo kasi ako'y taga Cubao. Sa Marpi ako nakatira. Malapit kami sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame. O mantakin mo, sabi ko nga sa inyo, pagka nag-basketball ka dyan sa Camp Aguinaldo o kaya sa Crame, putya, antitigas ng mga katawan nung nakakalaro mo dahil mga militar at saka pulis eh. Ibig ko sabihin, marami namang mga mababait. Maraming mga matitino. Yung mga kinalawang na yung mga baril dahil hindi na ipuputok. Putya yan. Ngayon naman, hindi ko maintindihan kung kailan itinaas ng Pangulong Duterte yung inyong mga sahod. Doon pa naman kayo gumawa ng mga kahayupan. Noong mga panahon ni Duterte, hindi kayo nagsipag-ganyanan. Ngayong wala na si Duterte, ang tatapang nyo na naman. Sabi ko sa inyo, noong panahon ni Duterte, ang ikinukulong yung may mga kaso. Ngayon, ang gumagawa ng kaso, yung mga pulis. Dapat yung pulis ang nangkukulong, sila ngayon ang gustong ikulong.
Walang pag-asa mga bossing ang Pilipinas kapag kaganito. Yung mga inaasahan natin sa pinakamabababang uri ng kapangyarihan, hindi natin maaasahan. What more dun sa mga halal ng bayan? Eh di ganun din, di ba? Ay nako, sabi ni Visayan German, mabuti hindi ka naging pulis. So, mabuti talaga kung naging pulis ako, hindi ako naging vlogger. Eh di sana, hindi tayo nagkakausap-usap ngayon, di ba? Ay, well, ganun talaga ang buhay. Sabi nga nila, swerte-swertihan lang yan. Sira na naman ang moral ng pulis. Feeling ko, hindi naman umangat yan. Oh, kasi simula nung umupo si BBM, yung mga pulis parang nabaliw na rin eh. Hindi naman lahat. Hanggang ngayon, marami pa rin po akong mga kaibigang pulis na talagang nagsisilbi ng tapat. At nakakahiya lang, nakakaawa lang sila kasi silang mga tapat lumaban na dudungisan dahil dito sa mga hinayupak na ito. Oh, kaya sana itong mga ganitong klase ng mga pinaspasweldo natin. Sana pag nagganyan, mga nagkamali, pinuputulan na ng mga daliri yan para hindi na makahawak ng baril yung mga yan. Dapat yun ang yun ang gawin no? Oo, dapat yun ang gawin Lahat ng mga daliri, ang itira mo lang ito para lagi silang naka-approve. Okay ka lang, sir? Okay lang. Saan yung sir? Saan yung papunta sa Baclaran? Doon. Anyway, sabay maraming salamat po sa lahat ng mga nagpakita ng pagmamahal sa channel natin ngayon. Kay Sir, kay Ma'am Fanny Putnam, kay Maribel Del Mundo, pasaway ako at syempre kay Ma'am Kish. At maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share at mga nanood. Aba, yung mga hindi pa po nagla-like dyan, nag-share, hindi pa po huli ang lahat. Gawin nyo na po. Pasensya na, medyo na medyo na late tayo ngayong gabi kasi may lakad ako Pero sigurado bukas aagahan na natin. At try natin pag-usapan bukas basta mapanood ko yung interview ni PRD, pag-usapan natin kung ano yung mga nabanggit niya dyan. Kung halimbawa bukas wala akong nakitang balita tungkol dyan, iba na lang pag-usapan natin. But for now, kailangan na muna natin magpahinga dahil meron pa tayong trabaho bukas. Magkita-kita po tayo ulit bukas, same time, same channel. Abangan natin si Manat May, magla-live yun ngayon. Baka sakaling siya napanood niya, baka sakaling makarinig tayo sa kanya ng magandang paliwanag tungkol dyan sa interview na yan. Titingnan natin at ating aaralin. Okay, so again, God bless us all and God bless the Philippines. I'll see you tomorrow. Mabuhay. Good night, everyone.